Nakakatawa tong spokesman ng spokesperson ng Malacanang na si Claire Castro, kasi sa mga nakaraang administrasyon daw, kumbaga wala daw, parang gusto niyang palabasin na wala daw pakialam sa korupsyon. Ito daw si presidente natin ngayon, ating mahal na presidente na sa BBM, ay talaga siya daw nag-open sa mga mata natin about sa korupsyon. O di ba? Ibang klase din, no? Ibang klase din yung mga banat na itong spokesperson na to, no? Kumbaga gusto niya palabasin na magpasalamat pa tayo kay BBM dahil sa kanya nabunyag daw yung korupsyon. So ibig sabihin niyan, siya nagbunyag pala ng korupsyon. So bawal siyang sisihin. Para sa akin, simple lang naman yan eh. Bakit ngayon maraming korupsyon? Bakit ngayon maraming ghost project? Bakit ngayon maraming controversial dyan sa flood control? Simple lang yan eh. Ibig sabihin yan, yung mga congressman, kung sino man ng mga gumagawa niyan, gumagawa ng budget na yan, bakit maraming corruption ngayon? Kasi wala silang takot sa presidente. Wala silang takot sa mga namumuno ngayon sa gobyerno. Kumbaga, tingnan mo Saldico, wala siyang takot. Ang dami niya palang negosyo na mga construction na siya. Ang dami niya palang hawak na mga kontrata diyan sa gobyerno sa DPWH, di ba? So sa tingin niyo mga idol, hindi alam ng speaker yan, which is si Martin Romualdez? Sa tingin niyo hindi niya alam 'yun? Ang nangyayari, napakahina naman niya. Mas lalo ng kalukuhan yun na hindi alam ng presidente yun. Pinagyabang niya pa nga sa SONA na meron siyang 5,000 flood control. So nagkataon lang umulan. So, comment down below kung maniniwala kayo sa sinabi o kapanipaniwala ba o dapat bang paniwalaan ang sinabi ng spokesperson ng Malacanang na si BBM pa yung nagbunyag ng corruption ngayon. Nakakatawa, 'di ba? Kasi mula nung 2022, lagi nilang sinasabi 2016 pa daw nag-uumpisa si Diskaya. Malino naman 'yan eh. Sa panahon ni Digong, malamang meron naman talagang kontraktor kasi nandiyan na 'yan eh. Ang tanong, bakit pilit nilang hinahanapan na may korupsyon? Sa panahon ni Digong, sabihin na natin may korupsyon, pero hindi ganun kagarapal. Kumbaga, pakunti-kunti lang. Hindi katulad ngayon, halos kinurakot na lahat. Walang nanatira kasi bakit? Walang pangil eh. Hindi takot yung mga congressman, hindi takot yung mga taga DPWH ngayon kay Marcos kasi wala eh, patulog-tulog lang sa kanto eh. Tapos sasabihin ngayon na siya yung nagbunyag ng korupsyon. Nagkataon lang na nagising na yung taong bayan at nalalaman na hinahanap na yung sinasabi niya na 5,000 flood control. So kasi nga bumaha ng bumaha. Asa na yung trillion yung budget dyan? So ngayon binunyag niya kasi no choice na siya eh. No choice na siya, kailangan niyang may action. Tapos sasabihin niyo ngayon na dahil sa kanya kumbaga dahil sa kanya nalaman natin na may korupsyon. Anak ng tokwa naman oh. Ano ba naman yan? Grabe naman kayo. Hindi naman siguro tanga yung mga Pilipino ngayon na maniniwala pa dyan. Hindi naman tanga yung taong bayan para paniwalaan pa kayo sa mga kalukuhan mo. Claire Castro, ano ba naman yan?